Ang buhay ay hindi perpekto, ngunit maaari ito maging maganda. Pag-uusapan natin ang aking buhay, isang kwento na hindi patapos at patuloy na sinusulat araw-araw. 7 oras at 30 minuto ng gabi. Madilim ang mga kalangitan at sobrang tahimik ng paligid, ngunit nababalutan lang ito ng iyak ng isang sanggol. Sanggol na pinanganak lamang sa loob ng bahay noong 13 ng Setyembre taong 2009 sa Barangay Gindapunan Est, Carigara, Leyte. Isang malusog at magandang sanggol na nagngangalang Althea Angel S. Agos. Ang aking ama ay moreno, matangos ang ilong, matangkad at mabait. Mahilig tumulong sa ibang tao at madali lang siyang lapitan pag may kailangan ka. Elementary graduate lamang siya dahil wala na silang pera para pagpaaral sa high school. Siya ay si Winifredo Mrs. Agos Jr. o kilala bilang si Wilay, nakatira sa Gindapunan West, Carigara, Leyte. Ang aking ina ay puti, maganda, mahabang buhok at masayahin at matangkad. Pareho na sila ng aking ama. High school lang ang natapos na pag-aaral ng aking ina dahil umalis sila ng aking ama upang manatili sa isang bubong. Bilang mag-asawa, ang aking ina ay nagngangalang Cheryl Diaz. Ako ay lumaki sa bahay ng aking lolo sa Barangay Gindapunan West, Carigara, Leyte. May dalawa akong kapatid na sina Winifredo ang lalaki at Winnie ang babae. Maganda ang buhay namin, palagi kami masaya dahil binibilhan kami ng mga gusto namin at palagi rin namin kasama ang aming lolo. Palagi niya kami pinapasyal kahit saan. Buhay elementarya. Buhay ko ng elementarya ay simple lang kahit palit-palit ako ng paaralan. Una kong pinasukan na paaralan ay sa Barangay Bukid, Barogo, Leyte. Maliit lang ang paaralan doon. Simple lang pero maraming bata ang nag-aaral doon. Doon ako nag-aral ng grade 1 hanggang grade 3. Di ko na makilala ang aking mga guro doon dahil matagal na, pero sa pag-aaral ko doon ng 3 taon ay sobrang saya at hindi ko makakalimutan. Dahil marami akong nakilala doon, marami akong naging kaibigan doon at may isa akong di ko makakalimutan na eksperyensya. Noong nagkaroon ng earthquake dahil naglalaro kami noon ng loksong baka at nung nagsimula ng mag-earthquake ay nasa puno ng mangga ang aking kaibigan. Malakas ang lindol kaya dahilan ng pagkahulog niya sa akin, kaya pareho kaming napilayan at nagtamo ng sugat. Katapos ng lindol ay dali kaming tinulungan ng aming mga kaibigan at dinala sa klinik. Naging okay naman katapos nun at yun ang hindi ko makakalimutan sa paaralang iyon. Katapos nun ay napag-isipan ng aking magulang na lumipat ng bahay sa lugar ng Gindapunan West, Carigara, Leyte, sa bahay ng aking lolo. Malayo na rin ito sa aking pinapasukan na paaralan, kaya napag-isipan ng aking mga magulang na ilipat na ako sa ibang paaralan sa Gindapunan Elementary School. Nalungkot ako dahil iiwan ko ang aking kinalakihan, ang lugar at mga kaibigan. Ngunit wala akong magagawa dahil yun ang gusto ng aking mga magulang. Nagpapasalamat ako sa mga nakasama ko sa paaralang iyon. Nag-aral na ako sa Gindapunan Elementary School ng grade 4, 5 at 6. Di ko alam ang aking gagawin dahil baguhan ako doon. Hindi pa rin ako noon sanay makipaghalubilo sa iba dahil mahihain ako. Pero habang tumatagal ay naging close ko ng iba doon. Di ko na maalala ang iba ko na guro. Ang aking nalala ko lang ay si Ma'am Madonna Alberca. Siya ay maganda, mabait, matulungin at distrect. Lagi siyang ninalapit ako pag may problema ko at kailangan. Di niya kami pinapabayaan, palagi niya kami tinutulungan sa lahat. Di ko na masasabi ang ibang mga guro ko na iba dahil di ko na sila kilala. Mukha na lang ang aking kilala. Ang di ko naman makakalimutang eksperyensya ay nang nagkasakit ako at hindi ako nakapasa ng ilang linggo dahil mas lalo lumala ang sakit ko. Dinala ko naman ko sa ospital at pinapagamot, ngunit iyo naging madali dahil maraming gamit at inyesyon ang nilagay sa akin. Pero sa awa ng Diyos ay gumaling naman ako. Nakapasok at nakabalik agad ako sa school dahil miss ko pumasok at gusto ko na rin mag-aral. Sobrang saya ko dahil nakabalik na ako sa pag-aaral. Miss ko ang paaralan ng Gindapunan at yun ang hindi ko makakalimutan ng elementarya. Buhay High School. Nung ako ay nag-aaral na sa grade 7, ay pinasok ako sa paaralan ng Carigara National Vocational School. Maganda at malinis dito, maraming tao bata na nag-aaral dito.
7 ako ay mature lang dahil may pandemic pa noon. May face-to-face naman noon pero ang iba lang ang napagbigyan na mag-aral ng face-to-face dahil sa kadahilanan na kailangan pa rin mag-ingat ang lahat. Ang section ko noon ay 7 Violet. Ang aking guro ay si Ma'am Marites Alub. Siya ay mabait, maganda at natutunan naman kami ng pansin. Di ko alam ang kanyang ibang ugali dahil minsan ko lang naman siya nakikita at nakakasama. Noong grade 7 lang ako, hindi ako nag-aaral ng mabuti dahil tinatamad ako. Ang aking magulang ang sumasagot sa mga module ko dahil tinatamad ako at palagi na lang nakatutok sa cellphone at laro. Wala rin akong natutunan noon dahil kit isang module di ko sinasagutan at binabasa. Dahil sa katamaran ko ay nagkaroon tuloy ako ng line of 7 dahil akala ko noon wala lang ang mga grades na yan. Pero kahit kanon ang naging buhay ko ng grade 7 ay masaya naman dahil nasa bahay lang ako at puro cellphone at laro. Ang nakakalungkot lang ay bumagsak ako at di ko lang nakita nakasama ang aking mga kamag-aral. Nung grade 8 ako ay doon ay binalik ang pamahalaan ng face-to-face classes. Sobrang saya ko dahil nakakapasok na ako ulit at makikilala ko na ang bago kong mga kamag-aral. Nung grade 8 ako at first ko sa bago kong room ay sobrang nagulat ako dahil ang iba kong classmate ay classmate ko lang din noon. Kaya di ako nahirapan makipag-close sa iba. Set A at Set B noon. Ang Set B ang food processing at ang Set A ay agriculture. Di ko close ang mga nasa Set A dahil hindi ko naman sila nakakasama sa klase. Marami ang ganap sa taong iyon pero nakalimutan ko na. Noong grade 9 ako ay pareho lang din. Sila pa rin ang mga kaklase ko dahil hindi naman nagpalit ng section. Sobrang saya ko dahil sila pa rin ang mga kasama ko. 2 taong kami nagsama-sama na mga kaklase ko. Maraming hinarap na mga problema namin dahil kami ang worst section noon pero kahit ganoon ay sinawalang bahala na lang namin ito dahil para sa amin kami ang the best section, ang aking grade 8, 9 Dilawan. Noong grade 10 ako ay nagbago ang lahat. Nagpalit-palit na ng section. Di ko na mga klase ang mga kaibigan ko, pero kahit ganoon ay nakag-adjust naman ako kaagad. Masaya naman ang naging section ko ngayon pero habang tumatagal ay nagiging worst section na rin. Kahit palagi na lang ako napupunta sa worst section, ay okay lang dahil naging masaya naman ako. Isa lang ang pinakamasayang eksperyensya noong junior high school ay yung sumasayaw kami sa maraming tao sa quadrangle. Nakaya naman namin malagpasan ng junior high school kahit maraming mga problema ang nangyari ay nakaya pa ring solusyonan. Mga masasayang araw na kasama ko ang mga kaklase ko noong grade 8, 9 at 10. Kasalukuyan. Ngayong kasalukuyan ay nasa senior high school ako sa paaralan pa rin ng CNVS. Grade 11 Food Processing. Masaya naman ang section ko ngayon pero habang tumatagal ay hindi ko ito nagugustuhan dahil ang iba kong kaklase ay hindi ko kaya ang kanilang pag-uugali. Gusto ko na nga mag-transfer pero ayaw ng aking ama kaya papatuloy ko na lang ito. Marami pa naman akong di nakikwento tungkol sa buhay ko pero sa ngayon ito lang muna. At yun ang aking life story. Salamat sa pakikinig.